Good morning kay Study Buddy. Sa video ito, pag-aaralan natin ang dimensioning. So, dimensioning is the process of adding measurement annotation to a drawing. So, after natin makagawa ng isang object, so maglalagay tayo ng dimension. So, may different ways ng paglalagay ng dimension. So, depende yan sa object na nagawa natin. So, una muna natin gagawin ay yung linear dimension. So, gawa muna tayo ng ating object, rectangle. So, ang dimension niya ay 10 by 6. Okay? Then, explode natin. Then, after nyan, offset natin yung kanyang mga side. Okay? Offset natin ng by 2. Same with sa ating horizontal. Unahin natin yung dim linear. So, si dim linear, malalagyan niya ng dimension yung vertical and horizontal line natin. So, shortcut command, DLI, or dito sa ating annotation panel. So, linear. So, specify first extension line or select object. So, first point. So, make sure nyo na naka-turn on or naka-check yung ating endpoint para ma-detect natin yung endpoint ng ating object. Okay? So, DLI. Then, okay. So, yung ating dimension is pwede yung ma-edit. Ano ma-edit yan? So, click nyo yung ating dimension, then right click, then properties. Makikita nyo sa ating properties yung mga miscellaneous, line and arrows, text with primary units, kung saan pwede natin i-edit yung ating dimension. Okay, so unahin natin sa line and arrow. So, pag click nyo yan, so ayan, so yung arrow size pwede nyo i-edit kung gusto nyo. Yung arrow number 1 and arrow number 2, pwede kayong mamili kung anong preferred nyo na arrow. So, pwedeng architectural, tick, dot, close, or open. Ayan po. Okay. Then, yung arrow 2, same din. Ayan. Then, arrow size, preferred mong mas malaki. So, pwede rin ma-adjust yan. Then, yung kanyang extension line and extension line offset, nababago din yun. Okay? Regarding sa text natin, ayan. So, kung gusto mong mabago ang text height, nababago rin yan. Ang text offset, na-adjust din. The same time, yung ating text rotation. So, halimbawa, gusto mong rotation is 90. Pansin, rotate from 0 to 90. Okay? So, balik lang natin sa 0. Okay. Next. Yung ating primary units. Okay. Sa primary units, pwede tayong maglagay ng suffix and prefix. The same time, yung separator natin. Separator, pwedeng decimal, comma, or space. Depende sa'yo kung ano yung preferred mo. The same time, yung prefix, so pwede kang maglagay ng prefix dyan, dun sa unahan nung dimension mo. At yung suffix, ito naman yung after ng dimension mo. So, halimbawa, gusto mong ilagay dyan yung centimeter, yung kanyang unit. Next is yung ating precision. So, kung papansinin nyo, 4 na 0 yan. So, pwedeng ma-adjust yan. So, pwedeng isa or wala. May decimal point tayo. 2. Okay, so, sa case na to, so, gusto ko is 1 decimal. Okay. Then, na-adjust yan.
So, i-click mo lang yan, makikita mo na yung pick box mo, then pwede mong i-adjust kung saan mo gusto. Okay. Next is yung ating DBA or dim baseline. So, shortcut command, DBA. So, kung papansinin nyo si dim baseline, so, from this point, kinukuha nyo yung sukat. So, mamaya, papakita ko yung difference niya sa DCO sa dim continue. Okay. Next naman natin yung horizontal. Kanina vertical, ngayon naman horizontal. So, ganun pa rin, DLI, first point and second point. So, gawin naman natin yung DCO. Kanina, di ba, DBA, yung dim baseline. Yun naman, dim continue. So, shortcut command is DCO. Then, baseline niya. Yun. Okay. Yeah. Okay. So, napansin nyo, si dim continue or DCO is tuloy-tuloy yung sukat siya. Unlike ni dim baseline, so may baseline siya na reference, which is ito yung pinili natin na reference. Okay, so para makuha natin yung buong sukat ng ating horizontal, kunin natin yung bot. Okay, ayan po siya. Next is yung dim align. So si dim align is for align object. So gawa tayo ng align object natin. So, line. So, ang kanyang length is 5. Kanyang width is 4. Then, close. So, kukunin natin yung sukat ng hypotenuse o yung align line niya. So, shortcut command, DAL or align. So, first point, second point. So, hindi pwedeng ang kukunin nyo dyan, ang gagamitin nyo dyan ay DLI. Iba po yung lalabas. So, try natin para makita natin yung difference. Pag ito ang kinuha natin, linear, ayan po siya. So, kinuha niya itong sukat na to. So, hindi niya kinuha ito. Okay? So, si dim align is for align object. Okay? Next natin is yung dim angular. So, pag dim angular, so, related na to sa angle. So, done ang kanyang shortcut command or shortcut key. Ayan. So, yung ating first point and second point. Ayan. So, this is for angle. Okay? Next naman natin, dimension for curve dimension. Okay? So, tapos na tayo sa linear. Sa dimension naman tayo. So, gawa tayo ng circle, which is ang kanyang radius is 2.5. Okay? So, si dim radius is intended for radius only and dim diameter is intended only for diameter. So, gawin natin. So, for radius, po, piliin natin yung ating radius icon. Then, i-hover natin. So, make sure nyo na naka-on ang ating center para ma-detect niya yung ating circle. Okay? So, radius. Yun. Then, ayun na siya. And, yung ating diameter naman or DDI. Okay? So, papansinin nyo, magkaiba sila ng symbol. Pag radius R, kapag diameter is theta. Okay? Next, dim arc. So,
So dim arc is for arc. So gawa na muna tayo ng arc. So 1, 2, 3. Okay. So dim arc. So DAR, kanyang shortcut key. And then select arc or polyline arc segment. Ayan. So mapapansin nyo, yung kanyang symbol is arc. Okay. Okay. Next is yung ating dim style. Yung dim style is makakagawa ka ng sarili mong style. So depende yan sa project mo or standard na ginagawa mo. For halimbawa, for architectural, for sa product mo, gagawing object mo, kung may scaling ka. Okay. Ito siya. So gagawa ka. So ito siya. So new. Ayan. So continue. So gawa ka ng sarili mong name. So halimbawa is new one. Then modify, which is pag na-modify mo na yan, makakapag-set ka ng gusto mo na mga measurement regarding sa lines, for the symbols ng arrow mo, kung gusto mo anong gamitin sa arrowhead mo, kung dot, architectural tick, oblique, open, etc. And for arrow size, so na-adjust din yan. Okay. For text, so text height, na-adjust din yan. At the same time, yung color ng iyong text, pwede kang mamili. At the same time, yung text placement nya, yung vertical, so makikita nyo rito, kumbaga napipreview nyo kung ano yung magiging itsura. So pag kinlik nyo yan, above, sa above, or nasa outside, below. Okay. So view direction. Okay. So then yung fit nya, same time yung primary units, ito yung ginawa natin kanina. So yung unit format nya, kung naka-decimal ba siya, scientific, engineering, architectural, fractional, it's up to you kung ano yung gusto mong unit format. And precision. So, mga decimal natin. So, kung gusto mong walang decimal, whole number, pwede din. Okay. So, for 1 decimal, 2 decimal, okay. So, round off natin. Then, separator natin. So, kung period, comma, or space, so, normally, period, yung ating separator. Okay. Then scale factor, kung ilan ang gusto mong factor. So kung gusto mong by 2, 3, 4, it's up to you kung ano yung gusto mo. Okay. So ayan po yung ating dim style, kung paano ka mapag-create ng bago mong dim style. Okay. So that's all po ang ating lesson for dimensioning. So, thank you.